Level ng tubig sa Angat Dam at update sa epekto ng El Nino ating tatalakayin kasama si Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Engineer Dizon, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ms. Nina, at sa lahat po ng nanonood po at nakikinig po ng inyong pong programa. Dahil nga po 90% ng Metro Manila ang sinusuplayan ng tubig ng Angat Dam, Engineer, kumusta na po ang level ng tubig sa Angat ngayon? Ano na po ang sukat ngayon at ano po ba ang normal operating level ng Angat Dam? Ano po, ngayong araw po, ang ating Angat Dam ay nasa 208.56 meter na po. No? So malapit na po ito sa ating target reservoir elevation na 210 sa katapusan nitong taon. So malapit na din po ito sa normal high water level ng Angat Dam, which is 212 meters. So kung ikukumpara nyo po ito sa naging elevation po natin last year, on the same date po, ay mas mataas po ang ating elevation ngayon ng around 10 meters po. So sufficient pa po yung tubig po natin for now. Engineer Patrick, magandang tanghali po. Sa level ng tubig po na itong binigay nyo, masasabi po ba natin na may sapat na supply ng tubig ang Metro Manila hanggang katapusan po ng taon? Opo. So sa elevation po ng ating reservoir ngayon po, ay nakikita po natin na sapat po ito. So nakatulong din po yung pag-ulan sa ating mga watershed area dahil sa tinatawag po na share line ng Pag-asa at yung amihan po na nararanasan natin sa ating mga watershed po ngayon at nami-maintain po nito ang antas ng tubig ng ating reservoir. Sir, ano po kaya ang mga bagay na nakatulong upang hindi bumaba ang level ng tubig sa Angat sa kabila ng banta ng El Nino? Sa mga nakaraan po na bagyo na nagdaan sa ating bansa, lalo na po sa ating mga dams na ating pong pinagkukuhanan ng tubig po sa Angat at Ipo, ay malaki po yung naitulong po nito. So pati na din po yung mga pagtitipid po na ginawa po natin itong nakaraang buwan ay nakatulong para ma-hit po natin yung ating target na elevation for this year na 210 meters. Kaya kami po sa MWS at kasama na din po yung mga iba't ibang sangay na gobyerno na miyembro po nitong interagency Angat Technical Working Group ay nagpapasalamat sa pakikisa ng ating kababayan para sa pagtitipid po ng paggamit po ng tubig. Engineer, sa inyong assessment naman po, sapat po ba itong ating supply hanggang unang quarter naman ng susunod na taon? Lalo pat may banta ng mas mainit na panahon dulot ng El Nino sa susunod na taon. Tulad po ng nabanggit ko po kanina, ay malaki yung chances po natin na mamimit po natin yung ating year-end target elevation na 210 meters. So base na din po ito sa mga naging projection po, kasama po ng miyembro ng Angat Technical Working Group, ay mas mataas pa po yung posibilidad na ma-maintain po natin ito at maitaas pa natin yung normal high water level po na 212 meters. So itong mga elevation po na ito ay magbibigay po sa atin ng high confidence po na magiging sapat po yung ating supply para maibsan po natin yung banta po ng tinatawag po na El Nino na inasahan po natin na magtatagal hanggang susunod po na taon. Sir, ano pa po ang iba pang mga hakbang ng MWSS para sa supply ng tubig at para po maibsan ang posible pang epekto na dulot ng El Nino? Ms. Nina po, maliban po sa ating Angat, Ipo at Lamesa Dam na amin pong mini-maintain po yung kanilang reservoir elevation para patuloy po yung supply ng tubig ng ating kababayan. Amin din pong patuloy po na ginagawa yung mga water supply augmentation measures po natin outside po the Angat Dam. So ito po yung mga bagong water treatment plants po na pinapatayo po natin, katulong po ng ating mga konsesyonaryo na Maynilad at Manila Water sa ibang pinagkukuhanan po natin na tubig tulad po ng Laguna Lake. So isa po dito yung mga poblasyon water treatment plant para sa Maynilad at yung East Bay naman po dito sa Laguna Lake para sa Manila Water. So itong mga bagong treatment plants po na to ay makapagdadagdag po ng around 400 million liters per day sa ating supply po ng tubig. So ang iba po naman po namin ginagawa ay yung pagpapatayo po natin ng mga modular water treatment plants sa mga ilog po ng Cavite at sa Marikina.
Kasama na din po yung mga rehabilitation po ng ating mga deep wells sa iba't ibang lugar po dito sa Kamaynilaan para makatulong po, no, para ma-augment po itong ating supply ng tubig just in case po mabawasan po yung ating supply na nanggagaling sa Angat Dam. Sir, hingi na rin po kami ng detalye dito sa inyong nilagdaan na Memorandum of Understanding with the Korea Water Resources Corporation. Ano po ba yung nilalaman nitong kasunduan na ito at paano po ito makakatulong sa water resource at management ng ating bansa? Nitong Lunes po, no, ay naganap po itong 19th Asia Water Council kung saan po, no, ang Pilipinas po, no, through the MWSS at ang ating tatlong konsesyonaryo ay nag-host po nitong event na to. So ito po ay gatherings po, no, ng mga experts po around Asia para ma-discuss po, no, yung enhancement po ng coordination ng mga bansang miyembro po ng Asia Water Council para sa water security, wastewater and sanitation management po, no. So during nitong council meeting po na to ay pinirmahan po ng MWSS at ng Korean Water Resources Development Corporation or yung tinatawag po nating K-Water, itong Memorandum of Understanding. So ito pong cooperation po na ito ay tatagal po ng 3 taon para magkaroon po ng technical assistance, knowledge sharing po, no, or exchanges po ng mga best practices po on the operation po of the water system po, as well as yung capacity building po, no, ng mga enhancement po ng competencies po natin ng mga young water engineers po sa dalawang bansang ito. So itong cooperation naman po na ito ay wala naman pong financial implication po sa ating gobyerno dahil itong K-Water po ang magpro-provide po ng assistant po ito at willing po sila na i-finance po ito para mapabuti po yung serbisyo po ng patubig dito sa Metro Manila. Sir, mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga consumers na nakatutok sa ating programa ngayon. Maraming salamat po, no, sa patuloy na pagbibigay nyo po sa amin sa MWSS ng pagkakataon na ma-inform po ang ating mga kababayan sa mga hakbangin na ginagawa po namin. Kasama na rin po ng mga aming konsesyonaryo para mapabuti natin itong pagbibigay ng tubig sa ating mga kababayan. So sa ginawa po nating pagtitipid nitong una po, no, ay at nung pangalawang quarter nitong taon ay nakatulong po ito para ma-hit po natin yung ating target po na elevation po this end of December 2023 para malagpasan po natin yung epekto nitong El Nino next year. So ang epekto ng El Nino ayon po sa Pag-asa ay mararamdaman natin hanggang second quarter next year. Kaya patuloy po kami nananawagan sa ating kababayan na patuloy po natin i-practice itong wise na paggamit po ng tubig. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS.